Let's pray. Lord, your word is perfect, converting the soul. Your testimony, Lord, it is sure, making wise the simple. Your statutes are right, rejoicing the heart. And your commandments are pure, enlightening the eyes. And they are more to be desired than gold, Lord, than fine gold. Sweeter than honey, and it's honeycombed. And so, Lord, we come to you today to sit at your feet, Lord, to receive your word, to learn from you, to receive rest for our souls, Lord, to abandon our ways, to abandon our will, and to only believe your word. So, Holy Spirit, I pray, Lord, that you would open our hearts today to receive your word. Without any reservation, Lord, let us receive your word. And let it change us, let it affect us, Lord, and create in us a deep and lasting desire for you. Do it, Lord, for your name's sake. Be hallowed today, Lord. In Jesus' name, amen. All right, so in the past week, who among you, church, ang ipinamuhay yung pagiging blessed? All right? Who among you ang ipinamuhay ang pagiging blessed? So from last week, we have come to know through the preaching of Kuya Gary that the blessed man is he who meditates the word day and night, who delights in the word of the Lord. So sino po sa atin ang nag-delight, nag-meditate in the word of God? All right, I can hear voices. All right. So today we will continue. We will build on top of that topic. Pag-usapan natin yung one thing. Everybody say one thing. All right. So one thing lang, kapatid. Amen? Should I go on? All right. So inihayag sa atin ng banal na kasulatan, the Bible. Inihayag sa atin yung tunay na source ng tunay na buhay. The source of true life. Okay, meron kasing false life na hindi dapat iyon yung pinamumuhay ng tao, but the Bible reveals true life and the very source of it. Okay? And it's not many things. Maybe you're thinking about many things. Ano ba ang source ng buhay? Ito ba, ito ba, ito ba, ito ba? But no, the Bible reveals that it is only one thing. Si King David, we all know King David, right? And from the very first chapter na kanyang sinulat in the book of Psalms, kanyang na-describe perfectly kung sino or ano ang blessed man. From Psalm chapter 1, we read, "Blessed is the man," right? "Whose delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." That is the definition of the blessed man from Psalms chapter 1. And si King David na siyang sumulat nun, siyang nag-describe nun, mga kapatid, he himself desired only one thing. Ang kanyang ninanais sa isang bagay lang. Hindi madami, isang bagay lang. Okay? Psalm 27 verse 4, ito po ang kanyang sinabi. "One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Si David, we all know that he was a warrior king. Hindi lang po siya hari, siya rin po ay mandirigma. And I must say na si King David was a victorious king. There was no battle na hindi niya na ipanalo. Right? So he was a warrior king and he was very rich in his generation. Napakadami niyang samsam. Okay, napakadami niyang ari-arian. Servants, gold, silver. Okay, even mansions. Marami siyang ari-arian. He was very rich in his generation. And yet he never spoke of his fame. Sikat si David, mga kapatid, throughout Israel. Nung kanyang pinatay si Goliath, the Israelites sang a song. Right?
Saul killed thousands, David killed 10,000s. Okay, so David was a celebrated king throughout Israel. Maraming bumibilib kay David, maraming humahanga kay David, many look up with respect kay David. And yet, he never spoke of his fame, nor his riches. Wala kang mababasa sa Book of Psalms na ang naging boast ni David ay ang kanyang fame at ang kanyang yaman. And yet, ang tao ngayon na never niyang maaabot yung naabot ni David in terms of statute, in terms of position, walang makakaabot ng narating ni David. And yet, many people today, they boast on their fame. Ang kanilang ipinagmamaigi ay ang kanilang kayamanan, ang kanilang kasikatan. Right? Yet David, a victorious warrior, he was so humble na hindi niya naging boast ang kanyang fame and riches. He only mentioned his one desire, and that is the Lord and His Word. Again, David said, "One thing I have desired of the Lord." Bawat mayaman at makapangyarihang hari ay naghahangad ng maraming bagay. Ngunit si King David, na siyang kinoconsider natin as the greatest king of Israel according to history, he desired only one thing. Ang ninanais lang ni David ay ang Panginoon at ang sa kanyang salita so much, mga kapatid, that he'd rather be a doorkeeper in his house than be anywhere else. We're talking about a king na maraming kayamanan, and yet, he would rather be a doorkeeper sa tahanan ng Diyos, sa templo ng Diyos, just to behold Him. Let us see. Psalm 84 verse 10, "For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness." So ganyan kalalim ang desire ni David. Handa niyang iwanan ang kanyang position of being a king and would rather be a doorkeeper, bantay pinto, para lang mamasdan ang Panginoon. Do you see what kind of humility is in the heart of David? Okay? Sabi ni David, "One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." And then, inihayag din ni David ang kanyang tunay na intensyon kung bakit niya nais manatili sa tahanan ng Diyos. Okay? Merong intention si David why he wanted to stay in the house of the Lord. To stay means to abide, to dwell, to tarry. Okay, to remain. And in desiring to stay in the house of the Lord, merong intention si David. Look at this. Number 1, to behold the beauty of the Lord. First and foremost, intention of David is to behold the beauty of the Lord. And then number 2, to inquire in His temple. Let us go. Now, to behold the beauty of the Lord is to seek His face and to know Him personally. Okay, what does it mean? How do we know the Lord? We know the Lord in the face of Jesus Christ. And we know Jesus Christ in His Word. Makikilala mo si Jesus Christ if you will look at the cross. You will know Jesus Christ if you will always think about the gospel. Okay, Jesus said, kung sino mang makakita sa Ama ay siyang nakakita sa akin. Jesus Christ is the express image of the glory of the Father. The brightness of His glory. He is the image of the invisible God. Okay? In Him, the Lord is revealed most fully. So to behold the beauty of the Lord is to seek His face. And seeking the Lord is intentional, mga kapatid. It is intentional. We cannot just wait and then nandiyan na. No, it has to be intentional. Walang naghanap ng hindi intentional. Right? And to know Him personally. It has to do with communion. It has to do with being one with Him. Fellowship. Relationship, not religion. Alright? Not activity. Communion, relationship. Yun yung ibig sabihin ng seeking the Lord.
And the Lord promises in the book of Jeremiah, chapter 29, ipinangako ng Panginoon, Him who will seek me will find me, if he seeks me with all his heart. Ang humahanap sa Panginoon, makakasumpong sa Panginoon. And this is the desire of David, to behold the beauty of the Lord, na ang kanyang mata ay fixed upon Him. Not in this world that is temporal and fading, kundi sa Kanya, to behold His beauty. Si David, he must be surrounded with beautiful things. Tama ba? Because he was a king. Ang isang hari, he is arrayed with many grandeur things, full of majesty, royalty, mga kapatid. And yet, the longing of his heart was to behold the beauty of the Lord. For David, para kay David, there's nothing more beautiful than the Lord. Not riches, not his crown, not his royal robe, not his victories sa mga kaaway niya. No. Nothing is more beautiful kay David kundi ang Diyos. Si Lord lang ang nais niyang mamasdan. One thing, again I say, one thing. His one thing is the Lord. To behold His beauty. Now, having known the Lord, since kilala ni David ang Panginoon, ang tugon ni David is giving him full respect without reservation, full respect and worship. Seeing that the beauty of the Lord is in His holiness. Psalm 29 verse 2, David said, "Give unto the Lord the glory due to His name, and worship the Lord in the beauty of His holiness." So, we worship the Lord hindi lang dahil sa Kanyang ginawa. We worship Him because there is beauty in His holiness. Amen. And that beauty, when we see that beauty, mga kapatid, we can't help but worship. We can't help but bow down. We can't help but raise our hand in worship. Amen. The beauty of His holiness. To some people, ang kabanalan ng Diyos ay trembling, fearful. But to us, na Kanyang mga iniligtas, sa atin na Kanyang mga tinubos, the holiness of the Lord is so beautiful. Amen? That's why when we look sa Kanyang kabanalan, when we look to His holiness, everything else grow dim. Everything else becomes like a shadow. Hindi na pansinin ang ibang bagay sapagkat you are so consumed with that beauty na ang gusto mo na lang makita ay siya. Siya lang, until He becomes your one thing. Amen? Now, the second reason, bakit nais ni David manahan sa tahanan ng Diyos, is to inquire. To inquire. So when you hear the word inquire, anong unang salita ang pumapasok sa isip nyo? What? You seek? Yeah, you seek, you search, you question, you ask. Pag sinabi natin to inquire, it means to search, saliksikin, hanapin, or to seek out. Yun ang ibig sabihin ng to inquire. Now, to inquire in God's temple is to know the ways of God. And when we know the ways of God, we thereby abandon the ways and will of man. Hindi ka maaaring lumapit sa Panginoon nang walang resolve to abandon your own ways and your own will. When you come to God, your intention must be first to behold Him, and then second, to inquire to Him to know His ways. And when you know His ways, you will abandon your way. Hindi pwedeng mag-coexist sa heart mo at sa mind mo ang daan ng Diyos, ang paraan ng Diyos, at ang paraan mo. It cannot be. You cannot be in two roads at the same time. Tama ba? Sino sa inyo ang kayang maglakad sa magkabilang kalsada? Okay? Sino sa inyo ang kayang maglakad, isa pa forward, isa pa backward? No one can do that. In the same way, you cannot have your will and God's will at the same time. Amen?
Now we inquire to God not to insist our own will and have it our way. How many times we have prayed in the past, insisting our will? Nagpray ka pa. Okay, prayer is not about that. And prayer should not be done in that way. Rather, we inquire sa Diyos to know His will, so that His will becomes our will, and His ways our ways. Kailangan nating maintindihan that when we come to God, we need to understand that His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. And His thoughts are higher than our thoughts. And His ways are higher than our ways. Isaiah 55, verse 11. Amen? Now, the question is, mga kapatid, take this day, for example. Do we come today in worship to behold the beauty of the Lord and to listen to His word? Or you have your own agenda? Or you have your own will? Do you come today upang papurihan ng Panginoon, upang sambahin Siya at mamasdan ng Kanyang kagandahan at makinig sa Kanyang salita? What is the reason of your coming today? Why are you here? Okay? So it's about time that we somehow evaluate ourselves. It is a good thing, not to the point of condemnation, but to assess ourselves. Are we doing this right? Meron ba akong tamang intention why I come to church? Why I come to worship? Sa cell group. Okay? Many people come only to feel good. Right? Many people come only to feel good. And to receive material blessings. Are you that person? I'm praying you're not. Amen? Pero sino sa atin, mga kapatid, ang tunay na pumupunta sa Diyos to behold the beauty of His holiness and to know His ways? It's about time that the Lord should purify our intentions. Amen? It's about time that the Lord should sanctify our motives. It's about time that we come to this church na ang intention mo lang is to worship. If your intention in coming to church is to worship, I bet hindi ka malilate. I bet you will wake up early to pray, to expect from God. Amen? See? The Lord will not be optional in your life if your intention is to worship, to see Him, to behold Him, to hear Him. Now, we know Moses, tama? So, we talk about David now. Let's talk about Moses. Moses also was a person na after God's own heart, since he desired to know His ways and to see His glory. Si Moses, siya'y nag-ask sa Panginoon na ipakita ng Panginoon ang kanyang kaparaanan sa kanya at ang kanyang kaluwalhatian sa kanya. Sabi niya kay Lord, Exodus 33 verse 18, "Please show me your glory." So you hear the pleading of Moses, "Please show me your glory." That is a sign of desperation. Moses wanted to see the glory of God so desperately na kanyang sinabi, "Please show me your glory." Another thing, Exodus 33 verse 13, "Show me now your way." And yet our prayer is like this, "Lord, this is our way, this is my way, samahan mo ako. Lord, this is my plan, be with me." Tama? That is wrong prayer. Our prayer should be, "Lord, show me your ways. Doon ako pupunta. Go before me. Be with me." Amen? We must not only sing, "Show me your glory, show me your way." We must be intentional about it. Amen?
everything that we do in this church, everything that we do in our Christian life, it should be more than the lyrics that we sing. Should be more than the songs that we sing. We have to be absolutely intentional about it, mga kapatid. Amen? Otherwise, we will fall to religiosity. So si Moses, kanyang niyakap ang kaparaanan ng Panginoon at kanyang itinakwil ang kanyang sariling paraan. Let us see. So, this is mentioned by Stephen sa kanyang preaching in Acts chapter 7. Sabi ni Stephen, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. So this was Moses and his ways. Before siya gamitin ng Diyos to deliver Israel. Sabi ni Stephen, Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in words and in deeds. Ano pa? Ito yung ginawa ni Moses. Seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed. Si Moses pala yung unang avenger. Pun intended. He struck down the Egyptian. Kasi ang nasa isip ni David, alright, gagamitin ako ng Diyos to deliver them. So Moses rather. So si Moses, nanguna. Ang ginawa ni Moses, he defended yung kanyang, yung isang Israelites na ino-oppress ng isang Egyptian. He defended that Israelite. Ito yung sabi ni Stephen, for he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand. Again, inunahan ni Moses si Lord. And then, ang description sa kanya ni Stephen, learned in all the wisdom of Egyptians and mighty in deeds and in words. Pero tingnan natin, Moses and God's ways. Doon, after ng burning bush experience in Exodus chapter 4, ito yung nangyari. Then Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I am not eloquent." Akala ko ba mighty in words and deed? Akala ko ba learned in all wisdom? You have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Do you see now yung pagiging opposite ng description ni Stephen and yung description ni David ni Moses concerning himself in Exodus 4. Kay Stephen, mighty in words and deed, learned in all wisdom, pero dito, slow of speech, not eloquent. Okay? Ganito kasi yan, kapatid. Yung sinabi ni Stephen, Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. Okay? Doon siya may alam sa wisdom ng mundo. Pero yung wisdom ng Diyos, yung ways ng Diyos, hindi pa alam ni Moses. And dito, tinatawag siya ng Diyos upang gamitin, upang maging deliverer ng Israel from Egypt. And having known yung weight ng task na gagawin ni Moses, ito yung kanyang sinabi, I am not eloquent. In the presence of God, Moses was humbled. Hindi niya magamit ang wisdom niya from Egypt. In the same way, mga kapatid, if God will use you, there's no wisdom na nag-gain mo sa mundo ang pwede mong magamit. Only the ways of God can avail. Amen? At ito ang kaparaanan ng Diyos. In verse 2, the Lord said to him, "What is that in your hand?" He said, "A rod." Ang paraan ng Diyos, tungkod. Who would have thought, sinong makapag-iisip, mga kapatid, na i-deliver ang Israel from a very powerful nation? Okay? There was impossibility after impossibility. The situation is growing worse. Matigas ang puso ni Pharaoh, pero ang paraan ng Diyos, tungkod. And a shepherd. Moses was a shepherd during this time. Okay? So ginamit ng Diyos ang tungkod ni Moses upang hatiin ang Red Sea. At doon dumaan ang Israel sa dry ground at nalunod ang mga taga-Ehipto. Alam ni Moses na ang paraan ng tao
ay in vain. Walang mararating ang paraan ng tao, kapatid. Nakita niya kung paano i-deliver ng Diyos ang Israel mula sa Egypt at kung paano ang kanilang mga kaaway ay nangalunod sa Great Sea. Nakita ng mga tao ang kagilagilas na gawa ng Diyos sa kamay ni Moses nung sumunod si Moses sa Diyos. So knowing na ang paraan lang ng Diyos ang gagawa or gagana or magwo-work, Moses abandoned his own ways and asked the Lord to show him his ways. Kaya sabi niya, "Show me now your ways." From that point forward, na ma-witness niya ang paraan ng Diyos, hindi na siya nag-attempt na kumilos sa kanyang sariling paraan. Ang kanya nang laging ginagawa is to inquire of the Lord, telling the Lord, "Lord, show me now your ways." And I am praying, I am hoping, mga kapatid, na after we have witnessed many things na ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng mga kapatid natin, I pray na lahat ng sarili nating diskarte, iwanan na natin. Amen? So may we all abandon all our ways and inquire of the Lord that we may know His ways. Got this, church? Amen? Okay? Nababago ba? So that is why all that David wanted was to know the ways of God by inquiring in His temple. Walang ibang naisin ng Diyos kundi una, to behold the Lord, and then pangalawa, to inquire in His temple. Dalawa lang. Now, the next thing to being righteous in Christ is walking in the paths of righteousness. We are righteous in Christ. Amen? So hopefully, this truth na ikaw ay righteous kay Christ is settled na sa heart mo. Amen? Righteous? Are you righteous now? Bukas. Sa makalawa. Problem solved. So, since we are now righteous, what is the next thing? The next thing is to walk in the paths of righteousness. Kaya nga tinawag na paths of righteousness. Ang dadaan, righteous. Ang lalakad doon, righteous. So, are you righteous? Sabi mo, oo, then, doon ka lalakad. Amen? So, Psalm 23 verse 3, the Lord being our shepherd, ganito ang kanyang ginagawa. He restores our soul. And He leads us in the paths of righteousness for His name's sake. He leads us in the paths of righteousness for His name's sake. He leads us meaning nauna siya. And then we follow. In the paths of righteousness, hindi tayo nag-iisa. The Lord goes before you. Amen? And then in the writings of Hosea, sabi niya doon, the righteous walks in the ways of the Lord. Ito yung kanyang sinabi, Hosea 14 verse 9. Who is wise? Let him understand these things. Who is prudent? Pag sinabing prudent, marunong. Let him know them. For the ways of the Lord are right. The righteous walk in them. Okay? This is not a suggestion. This is a statement. The righteous walk in the ways of the Lord, which are right. There's no way to go for the righteous except walking dun sa paths of righteousness. Amen? Again, hindi to suggestion. Uy, righteous ka na pala. I suggest, lakad ka sa paths of righteousness. No, no. Ang sabi ng scripture, the righteous walk in them. It is not negotiable. This is not optional. This is not marginal. So kung iniisip mo na natatapos sa pagiging righteous yung Christian life mo, no, nagkakamali ka, kapatid. There is a path na dapat mong lakaran. And that path is the ways of God that are right, the righteous paths. Amen? So therefore, the paths of righteousness are the ways of God in which the righteous walks. Okay? Wala kang ibang lalakaran, kapatid. Now, listen to this. To walk in our own ways is self-righteousness. But to walk in the Lord's ways is to recognize that we are indeed righteous in Christ. Okay?
Sino ang tunay na ine-embrace yung kanyang identity kay Christ as righteous? Siya na lumalakad sa katwiran, siya na lumalakad sa paraan ng Diyos, siya na lumalakad sa karunungan ng Diyos, siya na lumalakad sa katwiran ng Diyos. Iyon ang righteous. Ngunit, siya na lumalakad sa kanyang sariling kaparaanan, sa kanyang sariling kalooban, siya na sinasabing sumusunod sa Panginoon, and yet, in His own terms, we call that person self-righteous. Okay? Kapatid, alisin mo na lahat ng reservation. In Jesus Christ, you have nothing to lose. You have everything to gain. Count all things as loss for Him. Amen? His righteousness, His ways. Hindi pwede na ginawa kang righteous ng Diyos and then hahayaan kanyang lumakad sa sarili mong paraan. The Lord is not like that. Amen? So therefore, tayo bilang mga matuwid kay Kristo, we come to God to inquire of Him upang malaman natin ang kanyang mga kaparaanan so that in them we can walk. Okay? That is why, mga kapatid, if you want to walk sa paths of righteousness, it is necessary, kinakailangan, kapatid, na ikaw ay nag-i-inquire sa Panginoon. Okay? Kailangan mong mag-inquire. You need to talk with God and to seek His will, to search His ways. Amen? We come to God hindi para ipa-approve yung plano natin. We come to God hindi para ipilit yung kalooban natin. We come to God because we want His will. We want His ways. Amen? And walang ibang ibibless ang Diyos kundi yung kalooban niya tsaka yung paraan niya. Hanggat diskarte ng tao, walang mangyayari. Okay? Amen? Eto pa, listen to this, mga kapatid. May this be brought to your attention. To avoid reading the Word of God as a means of inquiring of Him is to embrace human ways, thereby walking away from God. To avoid reading the Word of God. So kapag ikaw umiwas ka sa pagbabasa, sa pag-meditate ng salita ng Diyos, bilang paraan mo para mag-inquire sa Kanya, you are essentially embracing human ways, your ways, thereby walking away from God. Ibig sabihin pala, maraming tao, unknowingly, they walk away from God when they don't read the Scriptures or listen to God's Word. So, day in and day out, sa mga churches, mga kapatid, ilan ang umiiwan sa Diyos, and yet they claim to be worshiping on Sundays. Are you tracking with me? See? So when you worship God on Sunday, and then you leave your Bible closed on Monday and Tuesday until Saturday, kapatid, iniwan mo ang Diyos. At ang niyakap mo, sarili mo na namang paraan. Hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid? Sabi ng Word of God, Hebrews 1:3, everything is framed by the word of His power. Lahat ng nakikita ninyo dependent sa Word of God. Without the Word of God, these things will cease to exist. Lahat ng mga bagay na nakikita nyo, lahat ng gandang tanawin na nakikita mo, lahat ng majesty na nakikita mo sa creation, lahat yan dependent sa Word of God. What makes you think that you should not depend on the Word of God? Do you understand, church? And sometimes, masyado tayong believe sa mga sarili natin na yung simplicity ng Word of God, iniiwan natin.
Okay, Word of God lang naman yan, letter lang naman. Who tells you na letter lang yan? No, it's not letter. It sustains everything. And every cell in your body is sustained by the Word of God. So how can you say, Bible lang yan, makakapaghintay naman ng Diyos? Maiintindihan naman ako ng Diyos. Come on, church. It's about time that we really live the life of a blessed person by going always to the Word of God. Amen? I just can't contain in my heart how many people are leaving God, walking away from God. See? They walk away from God by not reading the Word. But you know what, church? One thing is needed. Are you ready for this? Luke 10:38. Now it happened as they went that he entered a certain village. Sa village nila Lazarus. And a certain woman named Martha welcomed him into her house. Now, it was a good thing. Wala namang masama, mga kapatid. It was indeed a good thing that Martha welcomed the Lord Jesus into her house. Absolutely no question about that. All good, Martha. You welcome the Lord into your house. All right. Now, look at this. In verse 39, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. Himayin natin. Martha welcomed Jesus into her house, but only Mary sat to listen to Jesus. Do you see the contrast? Jesus was speaking since He was teaching at nakikinig si Mary. Meanwhile, Martha was distracted. Okay? Luke 10:40, but Martha was distracted with much serving. Tingnan natin yung sharp contrast between Mary and Martha's actions na binigyan ng emphasis ng Holy Spirit sa pamamagitan ng sulat ni Luke. Let's see. Balikan natin yung verse. Mary sat at Jesus' feet and heard His word, but Martha was distracted with much serving. Habang si Mary ay restful sa paanan ni Jesus Christ, Martha was distracted. Habang si Mary ay ine-enjoy ang salita ng Diyos, Martha was distracted with much serving. Sa dalawang ito, sino sa kanila ang naghalo sa Panginoon? Mary. Habang si Martha ay distracted, si Mary ay restful sa paanan ng Panginoon, nakikinig sa Kanya. Okay? Alright, sige, granted, si Mary, gusto lang naman niyang paglingkuran ng Panginoon. Alright. Ngunit, she was so distracted to the point na ganito ang kanyang sinabi. Lord, do you not care? Sa Tagalog, Lord, wala ka bang pakialam na ang aking kapatid ay iniwan ako upang maglingkod sa iyo ng nag-iisa? Pakisabi sa kanya, tulungan ako. Grabe, malala ito. That's why this was a disgusting move by Martha. Unrespectful, if you will. So much disrespect sa Panginoon. Mukha siyang okay. Serving the Lord, right? Serving much. Okay, mukha siyang okay. But this was disgusting. Just imagine the scene. Nakikinig si Mary, nagtuturo ang Panginoon, Martha was distracted with much serving, and she essentially asked the Lord to stop teaching so Mary could help her. Okay? Nung sinabi ni Martha kay Lord, Lord, pakisabi kay Mary, tulungan ako. It is the same thing as saying, Lord, stop muna kayo dyan. Huwag ka na muna magturo, Lord. Hayaan mo muna si Mary na tulungan ako.
Ang daming tumigil. Ang daming titigil pag ganun. Pagtuturo ni Jesus, pakikinig ni Mary. Anong magpapatuloy? Distraction. Ang banal na spirito, lagi niyang ninanais magsalita sa atin. Ang problema, ito. We are too distracted with many things. Okay? So wala namang distracted dito. Focus naman lahat. Laser focus. Amen? Now, ano ang tugon ni Jesus Christ kay Martha? Luke 10:41. Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Ang mga pangungusap na ito, mga kapatid, ito ay pangungusap ng panghihinayang. Si Lord ay nanghihinayang kay Martha. Okay? You are worried and troubled about many things. So yung desire ni Martha to serve the Lord, okay, na mukha siyang highly spiritual kasi you want to serve the Lord, tama? And yet, it ended up being a result of worry and trouble about many things. So, therefore, Martha was not really serving the Lord out of joy. She was worried. She was too distracted. Maraming Marthas sa church. Sino sila? Sila na mga worried and troubled about many things. Wala naman dito, no? Tingnan mo yung katabi mo. Okay naman, Mary. Oy, Mary. Are you worried? Are you troubled about many things? Parang iniisip ko nga, siguro 3 lang sila sa bahay. Di ko alam, di ko sure. Pero grabe, worried about many things si Martha. Okay? Yung mga worried, sino sila? They consider reading the Word of God and walking on God's purpose as hindrances to their busyness. Lord, I am busy. Say leader, busy ako kaya wala akong devotion. Say leader, busy ako, tsaka na lang ako mag-church. Mayroon kaming work pag Sabado at Linggo. Yung mga tao na ang cell group sinisingit, dapat ang sinisingit mo work. Hey, ang isingit mo work. Yun ang sideline mo, kapatid. Ang cell group, gawin mong buhay. Ang pag-journal, ang pag-devotion, ang pagbabasa ng scripture, gawin mong buhay, huwag mong gawing sideline. Okay? Huwag mo siyang gawin dahil lang may time ka. Ilista mo priority mo. Pang ilan si Lord? I need to say this. Okay? Marami sa atin, maraming busyness. Napaka-busy na, Word of God, Sunday lang, okay lang ako dyan. 8 to 10 lang Okay? 8 to 10 lang. Nangangati na yan pag alas 10 na. So I pray wala dito ng ganun. Cell group, soul winning, busy pa ako Abay, kailan ka ba hindi magiging busy? Si Lord ba mag-a-adjust? Ayun na, tumatawa na kayo, nangingiti na kayo. Gusto nyo ba si Lord mag-adjust? Baka pag si Lord nag-adjust, taob lahat ng nasa buhay mo. See? Alam mo kapatid, it is possible na meron kang work, na meron kang study sa school, and at the same time, you're enjoying your relationship with God and doing the purpose. It is possible. I know people, okay, na nag-resign, iniwan ng work, naghanap ng work from home. Okay? Naghanap ng ibang trabaho na hindi mako-compromise ang Word of God at ang kanilang purpose. And the Lord is blessing them right now. And I know, maraming susunod sa kanila. Amen? Forward, sulong. So, ang scripture, ang tawag ng scripture sa mga
nagsasabing they have no time. Grabe, insult sa Diyos. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng hininga, and then sasabihin mo, Lord, wala akong time. Come on. They say they have no time to listen to the Word of God and to walk on God's ways. At ang tawag sa kanila ng Scripture, distracted. Kaya, pag may ka-cell group ka na distracted, uy, ano yun mo, tapikin mo, Brad, Mary, wag Martha. Tama ba? Amen. Kaya bawat cell group this week, magkakagulo yan. Cell leader, grabe devotion ko. Wednesday pa lang, 6 na. Grabe. Iba. Amen? See? Grabe, cell leader, pagkagising ko, hindi ko hinahanap yung cellphone ko. Ang katabi ko, Biblia. Amen? Maganda ba yun? Gagawin? Gagawin. Alam niyo, isa sa mga distraction ng Christian, cellphone. Mga ko sa inyo, uninstall nyo na lang yung Facebook nyo sa cellphone. I did that. Helpful. Nakakapag FB lang ako kapag nagbukas ako sa laptop. But when I open my laptop, I usually do work. Hindi social media. It is helpful, mga kapatid. Kaya mo naman sigurong mabuhay ng messenger lang eh. Tama ba? At least pag messenger lang, ang nasa isip mo lang, uy, kukontakin ko na sa leader ko. Amen? Di ba? Pwede yun. Kaya yung cellphone mo, pag inilalayo ka sa Diyos, ilihans mo na yan. O kaya baon mo muna sa kahadiyero. Di ba tawag doon? Ilak mo muna. Di ba? Kumbaga sa sinabi ni Lord, kung yung kamay mo, it causes you to sin, tanggalin mo. So, ganun din sa cellphone. If your cellphone is leading you away from me, ibaon mo na lang sa limot yan. Tabi mo na lang yan. Tama, tama. Wala kang choice eh. Tama. So I pray mga kapatid na wala sa atin ang magsasabing wala akong time. Dapat, Lord, I have all the time. Tell me what to do. I have all the time in the world, Lord. Now, speak to me, Lord. Dapat ganun. Amen? Amen ba? Okay. Madami pa. Amen? Now, mga kapatid, eto pa. Para sa mga nagmi-ministry, we must never do things, even our ministry, at the expense of our communion or intimacy with God. Kapatid, huwag kang magtago sa ministry. Okay? Madaling magtago sa ministry. Pero yung devotional life mo patay. Marami pong ganyan. Bakit ako magde-devotion? May ministry naman ako. Busy kami sa ministry. Huwag mong gawing ministry ang ministry, kapatid. Pambihira ka. Amen? Huwag nating gagawin to. Okay? Para tayong Ephesians niyan. Sabi ni Lord, I know your works, but I have one thing against you. You have forgotten your first love. Huwag naman sana, mga kapatid. Okay? I pray na yung ministry natin, yung outward ministry na ginagawa natin, I pray na ito yung result ng nangyayari sa atin inwardly in our secret place with God. Lahat dapat bunga ng relasyon natin sa Panginoon. Hindi religion, hindi activity. Okay? We cannot just appear spiritual because of our much serving and good works. We have to really sit down at the feet of Jesus to listen to Him. Kailangan talaga nating makinig. Amen? Almost every failure na naranasan natin in this Christian life ay bunga ng hindi pakikinig. And if you want to succeed, if you want to really walk on God's way, you really need to listen. And when you listen, when God tells you something, embrace it. Itakwil mo ang sarili mong kaisipan. Itakwil mo ang sarili mong reasoning and excuses. Itakwil mo ang sarili mong paraan. At yakapin mo ang paraan ng Diyos. Amen?
Now, are you a good listener of Jesus? Are you a Mary? Or are you distracted or worried about many things? Okay? Mukha namang focus lahat. Thank you, Lord. So if God will ask you the question, what is the most needed thing in life? What is most needful? Ano ang iyong sagot? Pera? Education, achievements, work? Are those the things that are needed, most needed in this life? Tingnan natin. Pakinggan natin ang sagot ni Jesus Christ sa tanong na yon. Luke 10:42. Sabi niya, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. Ilan daw? One. Pag sinabing one, ilan? One. One nga eh. One thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Ang sabi ng author of life, one thing is needed. Hindi kagaya ng sinasabi ng mundo, go there, grab that. No, yun ang sabi ng mundo, many things, mga kapatid. Ang sabi ng Lord, one thing. Kaya huwag kang makinig sa counsel ng ungodly. Amen? Makinig ka sa author of life. Siya ang author of life, kapatid. Is that sinking in your mind? The author of life ang nagsabi, one thing, sa kanya ako maniniwala. Amen? And that one thing is the Word of God na itinuturo ng Panginoong Jesus kay Mary, na siyang ine-enjoy ni Mary, pero namimiss ni Martha. For every second that you are worrying is every second that you miss the Word of God. For every second na ikaw ay distracted about many things, is every second na namimiss mo ang Word of God. But if you will just sit down like Mary, okay, you will get the good part na hindi mawawala sa'yo. People worry so much because they think that many things are needed. Yan ang totoo niyan. Kaya ka nag-aalala, ang nasa isip mo, ang dami mong kinakailangang gawin, kinakailangang isipin, kadami. Ngunit ang sinabi ng ating tagapaglikha at designer ng buhay, ang sabi niya, one thing is needed. Okay? Alam mo, yung buong creation, one thing ang need lang din yan, Word. Everything else ay supplementary. In our case, ganun din. We only need one thing, Word. So when we start our day with God and His Word, we have indeed chosen the good part, which will remain forever. It will never be taken away from us. I remember, merong sulat ang psalmist, Psalm 130, sabi niya doon, Lord, I will wait for you more than the watchmen wait for the morning. The psalmist waits for the Lord. Hindi niya hinihintay mag-umaga, ang hinihintay niya ang Diyos. Kaya kahit daling araw pa, even at dawn, hinahanap ni David ang Panginoon. Kaya kapatid, if ang reason mo, kaya wala kang communion with God is busy sa inyo, or maraming ginagawa sa bahay nyo, wake up at 3 a.m. Okay? The Lord will give you strength. Just ask Him, Lord, I want to meet you. I want to meet you, Lord. Awaken my heart in the morning. Amen? The many things that we are distracted with will drain us. Every distraction will drain you. But only the one thing will fill and satisfy us. Amen?
What Martha cared for too much about counts for nothing. Ang pinag-aalalahanan ng mga alalahanin ni Martha, it counts for nothing. Pero ang pinili ni Mary that day was spirit and life. John 6:63, it is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. Ano yung flesh? Worried, troubled about many things. And Jesus said, the words that I speak to you, the same words na in-speak ni Jesus kay Mary, are spirit and life. Distractions, nakaka-drain. Word of God gives life. Saan ka, kapatid? Amen? Kaya sabi ni Lord, one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Pinili ni Mary ang mga katuruan ni Jesus Christ, the words of Jesus Christ. Naging totoo kay Mary yung sinabi ni David in the book of Psalms, chapter 19. Sabi ni David, more to be desired are they than gold, than fine gold. Mas desirable para kay David yung word of God kaysa sa anumang purong ginto. And the same is true kay Mary. Lord, your word is so much more desirable than anything. So I would rather sit at your feet and hear you speak. Yun yung heart ni Mary. And I pray, this was my prayer early in the morning kanina. Sabi ko, Lord, I pray, God, give us a heart like Mary. Give us a heart like Paul, like David. Okay? Without hesitation, we come to you, Lord, to sit at your feet, Lord, to hear you, Lord. That's what we want. Surely the Lord blesses us with material things. Walang problema doon. Praise the Lord, give thanks to the Lord for every material blessing and healing for our body. But these things, church, are temporal things, meaning they fade. Eventually, they will pass away. Ngunit that which stands and remains forever is the Word of God. Isaiah 40, verse 7 and 8, the grass withers, ang mga damo ay nalalanta. The flower fades, because the breath of the Lord blows upon it. Now, look at this. Surely the people are grass. The grass withers. Palta natin yung grass. Since people ay grass. The people withers. The flower fades. But the word of our God stands forever. And Peter said the same thing. 1 Peter 1:24 and 25. All flesh is as grass. Every person, every creation, parang damo. And all the glory of man, all your fame, lahat ng na-achieve mo sa lupa, all your riches, lahat ng napundar mo sa lupa, lahat ng pinaghirapan mo dito, kapatid, all these things are like flower of the grass. At ang sabi dito, the grass withers and its flower falls away. Nothing that we can produce will stay forever. Nothing that we can work hard for ay magre-remain. But the word of the Lord endures forever. Forever. So I will choose, kapatid, I hope you're one with me. Let us choose yung word na nag-e-endure forever. Let us choose the Lord. Amen? And ano yung word na yon? The gospel, which was preached to you. The word of the Lord abides and endures forever. That is why sabi ni Lord of Mary, Mary has chosen that good part. Ano ulit yung good part? The word. The teachings of Jesus Christ, the words of Jesus Christ. And that word will never be taken away from Mary. And the same is true sa atin. If you will choose every day and even every night, choose the word of God, kapatid. And that, kapatid, is the good thing na hindi mawawala kailanman sa'yo.
Okay? The Lord promises that it will never, never be taken away from you. So may all of us be one with Peter who said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. There's nowhere else na pupuntahan natin, amen, except the Word of God. Now, have you chosen the good part? Iiwan ko sa inyo itong mga katanungan ito. I want you to ponder this. Have you chosen the good part which will not be taken away from you? Have you come to look upon the beauty of the Lord and to inquire of Him? Amen.